Sa nakaraang parte ng ating kwento ay matagumpay nang naabot ng ating kuya ang antas ng elite martial artist at agad na rin siyang lamusong sa dagat ng kamatayan at dito ay muntik na siyang makita ng isang malakas na halimaw, at nang marating niya ang pinakailalim ng dagat ng kamatayan ay inatake siya ng Turritopsis nitricula. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, dito ay nakaharap na ng ating kuya ang Turritopsis nitricula at pagkatapos ay agad ulit itong umatake gamit ang galamay nito. Agad namang nilabas ng ating kuya ang sandata niya mula sa kanyang inventaryo at pagkatapos ay agad niyang pinutol ang galami ng Turritopsis nitricula at dahil dito ay napaungol ito sa sakit. Agad namang ginamit ng Turritopsis nitricula ang kanyang recovery talent at dahil dito ay agad na tumubo ang naputol nitong galami. Namangha naman ang kuya natin sa kayang gawin ng isang recovery talent na nasa antas ng advanced rank. Pagkatapos noon ay muling umatake ang Turritopsis nitricula at nakita itong magandang pagkakataon ng ating kuya upang makopya niya ang recovery talent ng halimaw na to, kaya agad niyang ginamit ang mga kamay niya upang salagin ang atake ng Turritopsis nitricula at pagkatapos ay agad niyang ginamit ang copy talent niya at dahil dito ay matagumpay niyang nakopya ang recovery talent ng Turritopsis nitricula. Ngunit dahil sa lakas ng atake ng Turritopsis nitricula ay tumilapon ang ating kuya at tumama siya sa isang bato. Pagkatapos noon ay agad siyang nahulog sa ibaba ng bato at pagkatapos ay nakita natin na nakangiti ang ating kuya dahil nagawa na niyang makopya ang recovery talent ng Turritopsis nitricula na nasa antas ng advanced rank. Pagkatapos noon ay agad na tumayo ang ating kuya ngunit napansin ito ng Turritopsis nitricula kaya agad siyang umatake gamit ang nakalalasong likido. Nagulat naman ang ating kuya nang makita niya ang atake ng Turritopsis nitricula. Kaya agad niyang ginamit ang hawak niyang payong upang salagin ang atake ng Turritopsis nitricula. Ngunit dahil sa lakas ng lason, ay nagawa nitong natunaw ang ibang bahagi ng payong at tumagos ito papunta sa kamay ng ating kuya. Dahil sa nawasak na ang payong ay nawala na rin ang waterproof barrier, kaya dahil dito ay agad nang nagpigil ng hininga ang ating kuya. Bigla naman siyang nagulat dahil sa harapan niya ay lumabas ang maraming status window ng mga Turritopsis nitricula at ang lahat ng mga ito ay may bloodline talent na nasa antas ng inferior rank at recovery talent na nasa antas ng advanced rank. Napagtanto naman ng ating kuya na ang mga ito ay isang pangkat ng Turritopsis nitricula. Sa kabilang banda naman ay naghahanda ng umatake ang mga Turritopsis nitricula at talagang nagliliwanag ang mga mata ng mga ito dahil sa galit sa panghihimasok ng ating kuya sa kanilang teritoryo. Dito ay nakita natin na dumudugo na ang kamay ng ating kuya dahil sa pinsalang natamo niya mula sa atake ng Turritopsis nitricula. Saad pa ng ating kuya, na dahil nagawa na niyang makopya ang recovery talent ng Turritopsis nitricula ay hindi na niya kailangan na labanan pa ang mga ito. Pagkatapos sabihin yun ng kuya natin ay agad na rin siyang lumangoy, upang umalis na sa dagat ng kamatayan. Nang nagawa ng ating kuya na makaahon ay agad siyang huminga ng malalim, ngunit hindi naman hinayaan ng mga Turritopsis nitricula na basta na lang umalis ang ating kuya, kaya agad nilang ginamit ang kanilang mga galami upang atakihin ang kuya natin. Ngunit napansin ito ng kuya natin kaya agad siyang tumalon upang iwasan ang mga galami ng mga Turritopsis nitricula at pagkatapos ay agad niyang ginamit ang kanyang speed talent at agad na umalis papunta sa pangpang. Pagkatapos noon ay agad na pumasok ang kuya natin sa loob ng isang kuweba at doon siya ay umupo at napabuntong hininga dahil sa wakas ay nakatakas rin siya sa mga Turritopsis nitricula. Pagkatapos noon ay agad niyang tinawag ang status window upang gawin ang talent fusion, at dahil dito ay agad na naramdaman ng ating kuya ang epekto ng talent fusion at agad siyang nakaramdam ng sakit ngunit dahil sanay na ang katawan niya sa ganitong sakit ay hindi na ito tulad ng dati. Pagkatapos ng ilang sandali ay matagumpay na na-fuse ang advanced rank na recovery talent. Pagkatapos noon ay nakita natin ang status window ng ating kuya at nakasaad dito na siya ay may cultivation talent na nasa antas ng intermediate rank, speed talent na nasa novice rank, sword talent na nasa antas ng medium rank, dark shadow talent na nasa novice rank at recovery talent na nasa antas ng advanced rank. Napagtanto naman ni Kuya Yetchan na ang talent fusion ay mas simple pala ito kesa sa inaakala niya. Agad namang tinignan ni Kuya Yetchan ang kamay niya na nasugatan dahil sa lason ng Turritopsis nitricula. Dagdag pa niya na ang lason ng Turritopsis nitricula ay nakakamatay at kung ang isang pangkaraniwang tao ay nagawang mapatakan ng lason na to ay siguradong mamamatay. Agad namang ginamit ng ating kuya ang kanyang recovery talent at dahil dito ay namangha siya dahil mabilis na gumaling ang sugat sa kamay niya. Pagkatapos ay agad niyang pinagsusuntok ang pader ng kuweba ng sobrang bilis at dahil doon ay nagkaroon ng madaming butas ang pader ng kuweba, agad namang namangha si Kuya Yetchan dahil walang masamang epekto ang recovery talent.
Napatingin naman siya sa kamay niya habang iniisip na halos lahat ng talento na meron siya ay mga support talent lamang at kung gusto niyang labanan ang malalakas na kalaban ay kailangan niyang makakopya ng isang pang-atakeng talento. Pagkatapos noon ay umuwi na si Kuya Ye-chan at dito ay nakita natin na muli niyang binabasa ang aklat na naglalaman ng impormasyon ng mga kayamanan. Agad namang sumigaw si Yeyu, saad niya na, huwag magulo ang kuya niya at baka makalbo siya tulad ng kapitbahay nila. Bigla namang nagulat si Kuya Ye-chan dahil sa nakita niyang impormasyon ng isang halimaw. Ayon sa aklat na binabasa niya na, ang halimaw ay tinatawag na Divine Power Ant, ito ay nasa antas ng low-rank Ferocious Beast. Kilala sila dahil sa taglay nilang physical na lakas at madalas ay hindi ito nag-iisa at kapag ang maraming Divine Power Ant ang umatake ay kahit ang isang great martial artist ay hindi magagawang makatakas. Bigla namang ngumiti si Kuya Ye-chan dahil ito na ang kanyang susunod na target upang makopya ang talent nito. Pagkatapos noon ay agad na pumunta si Kuya Ye-chan sa Martial Pavilion at dito ay nakita natin ang abalang si Xiao Yu. Napansin ni Xiao Yu na may tao sa likuran niya kaya tinanong niya ito kung ano ang kailangan ng kuya natin. Nang tumingin na si Xiao Yu ay nasurpresa siya dahil si Ye-chan pala ito. Agad namang nilapag ni Kuya Ye-chan ang isang papel habang sinasabi na kailangan niya ng isang kompletong bangkay ng isang Divine Power Ant. Nagtatakang tanong naman ni Xiao Yu kung gagamitin ba ni Kuya Ye-chan ang bangkay ng isang Divine Power Ant upang gumawa ng alak, dagdag pa niya na maganda ito sa kalusugan. Saad pa ni Xiao Yu na wala silang bangkay ng isang Divine Power Ant pero may impormasyon sila tungkol sa mga ito at tinanong niya si Kuya Ye-chan kung interesado ba siyang marinig. Agad namang sumang-ayon ang ating kuya at dahil dito ay agad na pinaliwanag ni Xiao Yu na ang Lin High Base ay naghahandang makipag-trade sa mga medium-scale base at sa pagitan ng mga base na to ay may mga Ferocious Beast at isa na doon ang Divine Power Ant. Tanong naman ni Kuya Ye-chan kung ang tinutukoy bang medium-scale base ni Xiao Yu ay ang Steel Fang Base. Sumang-ayon naman si Xiao Yu dahil ang Steel Fang Base ay nasa 100 kilometro lamang ang layo sa Lin High Base. Seryosong saad naman ng ating kuya na sa pagkaalala niya na isa sa miyembro ng Mu family ay pinatay at ang pinagsususpetsahan ng Mu family ay ang Steel Fang Base. Sagot naman ni Xiao Yu na ganito nga ang nangyari kaya pumunta ang Mu family sa Steel Fang Base upang mag-imbestiga, ngunit nagawa ng Steel Fang Base na maayos ang hindi pagkakaunawaan. Dagdag pa bi Xiao Yu na ang Steel Fang Base ay nagkaroon ng kasunduan sa Lin High Base at ang Mu family ay naging tagapamagitan dito upang magbukas ng trade path sa pagitan ng base nila. Napaisip naman si Kuya Ye-chan dahil kasali ang Mu family at nararamdaman niya na mukhang hindi ito magdudulot ng maganda. Napasigaw naman si Xiao Yu dahil nahanap na niya ang kanina pa niya hinahanap. Agad namang binigay ito ni Xiao Yu sa kuya natin, napatanong naman si Kuya Ye-chan kung ano ang bagay na ito. Sagot naman ni Xiao Yu na, isa itong participation token at ito ay orihinal na para kay Young Miss Yu Ling, ngunit nagmula kami sa isang large-scale base at gusto ng mga ito na magtrabaho kami para sa isang medium-rank base ay mukhang nananaginip ng gising ang mga ito. Dagdag pa ni Xiao Yu na, ang dalawang base na ito ay naghandang magpadala ng mga martial artist upang linisin ang mga Ferocious Beast sa gagawin nilang trade path. Kaya kapag sumali ka sa operasyon na to ay magiging madali lamang na makakuha ka ng bangkay ng Divine Power Ant. Naisip naman ni Kuya Ye-chan na ang Lin family ng Lin High Base ay isang malakas na pamilya na kahit ang Mu family ay hindi magagawang talunin. Dahil dito ay napangiti ang ating kuya dahil balak niyang sumali sa pangkat na kinabibilangan ng Lin family. Lumipat naman ang mga pangyayari sa tahanan ng Lin family at dito ay nakita natin ang maraming tao na balak lumahok sa gagawin nilang operasyon. Sa di kalayuan ay nakita natin si Kuya Ye-chan na nakasuot ng kulay pula at dito ay naisip niya na, inaasahan na niya na ang Lin family ay makakaakit ng malalakas na martial artist, dagdag pa niya na kailangan niyang maging maingat. Nagsigawan naman ang mga tao sa paligid nang makita nila na dumating na si Lin Mingzi. Dito ay pinakilala sa atin si Lin Mingzi bilang ang kasalukuyang family head ng Lin family at siya ay nasa peak ng elite martial artist. Sa likuran naman niya ay ang old ancestor ng Mu family na si Mo Zhangqing at ang family head ng Mu family na si Mo En. Napangiti naman si Kuya Ye-chan dahil nakita niya ang dalawang pamilyar na muka sa likuran ni Li Mingzi. Dito ay nagsalita si Li Mingzi at saad nito na, alam ng lahat na maliit lamang ang Lin High Base at ang kanilang resources ay limitado lamang upang magawang masatisfy ang mga tao para sa kanilang pangangailangan sa cultivation,
at ang pakikipag-trade sa medium-scale base ay magbibigay sa kanila ng magandang benepisyo. Kaya ang operasyon na to ay sobrang mahalaga, at ito ay magiging mapanganib ngunit ang mga resources at benepisyo na makukuha ng mga lalahok dito ay siguradong malaki. Pagkatapos sabihin yun ni Lin Mingzi ay agad na nagsigawan ang mga tao sa paligid, sigaw nila na mabuhay ang Lin family. Bigla namang nagulat si Kuya Ye Chan dahil nakita niya rito ang isang pamilyar na muka. Dito ay nakita niya si Kapitan Gale Wolf at nagtataka siya kung ano kaya ang ginagawa niya sa lugar na to. Naisip rin ni Kuya Ye Chan kung naaalala pa ba siya ni Kapitan Gale Wolf. Muli namang nagsalita si Lin Mingzi na upang mabawasan ang pag-aalala ng mga kalahok ay ako si Lin Mingzi ay sinisiguradong ang kahit anong kagamitan at resources ang makukuha nyo sa gagawin nating operasyon ay sa inyo na. Lalo namang nagsigawan ang mga tao, saad nila na the best raw ang Lin family. Dagdag pa ni Lin Mingzi na, naghanda pa sila ng karagdagang gantimpala. Ang mga kasali na nasa antas ng martial artist ay makakatanggap ng 20 dugo ng intermediate rank na Ferocious Beast at dagdag na 2 milyon na pera, samantala ang mga kalahok na nasa antas ng elite martial artist ay makakatanggap ng 3 advanced rank na dugo ng Ferocious Beast at 10 milyon na pera kaya ano pang hinihintay nyo, pumunta na kayo at magparehistro. Agad namang sinabi ng isang babae na, sa mga gustong magpa-test ay pumila sa lugar na ito. Agad namang tumakbo ang mga nakarinig nito upang pumila. Dagdag pa ng babae habang tinuturo ang malaking bato na, ilagay lamang ng mga kalahok ang kanilang kamay sa testing stone at ipapakita na nito ang kanilang kasanayan sa pakikipaglaban. Pagkatapos noon ay agad na lumapit ang nasa unahan ng pila at agad na hinawakan ang testing stone, at agad nitong pinakita na ang lalaki ay isang medium rank na martial art apprentice at siya ay nagawang makapasa. Agad namang tinawag ng babae ang susunod sa pila, at dito ay nasa dulo ng pila si Kuya Ye Chan. Napagtanto naman ni Kuya Ye Chan na tama si Yuling na hindi dapat sila magtrabaho para sa lahat ng malalaking pamilya at lalong-lalo na ang basurang aso ng Mu family at ang tinutukoy ng ating kuya dito ay si Mu En na nasa tabi ng babaeng taga-suri ng mga kalahok. Naisip naman ni Kuya Ye Chan na kapag nalaman nila na siya ay nasa antas ng elite martial artist ay baka lapitan siya ng problema. Dito ay si Kuya Ye Chan na ang sumunod na lumapit sa testing stone at dito ay iniisip niya na ang sinusukat lamang ng testing stone ay ang lakas kaya kapag mahinang lakas lamang ang ginamit niya ay maaari nitong ipakita na nasa mababang antas lamang siya. Pagkatapos noon ay agad na niyang hinawakan ang testing stone at dahil dito ay nagliwanag ang paligid. Ngunit dahil ayaw ng kuya natin na malaman ng lahat ang totoo niyang lakas ay kinontrol niya ang kanyang lakas. Kaya dahil dito ay ipinakita ng testing stone ay nasa martial artist advanced rank lamang ang ating kuya. Ngunit kahit na ganon ay nagulat pa rin si Mo En at ang mga tao sa paligid dahil sa batang itsura ng kuya natin ay nasa martial artist advanced rank na siya. Dagdag pa ng mga tao sa paligid, kung nagmula ba si Kuya Ye Chan sa malaking pamilya at habang nakatingin sila sa papalayong kuya natin ay nagsaad pa sila na isang halimaw daw si Kuya Ye Chan. Napaisip naman si Kuya Ye Chan na pinakita lamang niya ang maliit na parte ng kanyang kasanayan sa pakikipaglaban at ganito na ang nakuha niyang atensyon sa mga tao at buti na lang ay hindi niya pinakita na nasa antas na siya ng advanced rank ng elite martial artist. Sa kabilang banda naman ay nakita natin ang pangkat ni Kapitan Gale Wolf na nakatingin sa kuya natin. Saad pa niya na talentado daw ang kuya natin dahil sa bata pa lamang ito ay nasa ganitong antas na siya, dagdag pa ni Kapitan Gale Wolf, na matanda na siya ngunit nasa antas pa rin siya ng advanced rank martial artist. Saad naman ng isa sa kanila na kulang pa sila ng isa at kung pwede ay imbetahan ng kapitan ang binatilyo upang sumali ito sa kanilang pangkat. Sagot naman ni Captain Gale Wolf na isang advanced martial artist ang binatilyo at siguradong marami ang magkakagustong kunin siya at wala rin itong rason upang sumali sa kanilang pangkat. Agad namang sinabihan ng kasama niya ang kapitan na tumingin ito dahil mukhang papunta sa kanila ang binatilyo. Nang makalapit na ang kuya natin ay agad niyang hinubad ang kanyang hood, at agad nang umiti habang sinasabing matagal na rin ang huli silang magkita ng kapitan. Nagulat naman si Kapitan Gale Wolf dahil ang binatilyong ito ay ang binatang tumulong noon sa batang babae noong umatake ang Silver Moon Wolf at noon ay isa pa lamang siyang martial arts apprentice. Agad namang hinawakan ng kapitan ang balikat ni Kuya Ye Chan habang sinasabi na, hindi niya inaasahan na sa loob ng isang taon ay magagawa niyang maabot ang antas ng advanced rank martial artist. Sagot naman ni Kuya Ye Chan na sinuwerte lang siya. Nahihiya naman niyang sinabi na,
Kapitan, sa operasyon na to ay maaari po bang sumali ako sa pangkat nyo? Agad namang nag-thumbs up ang kapitan bilang tanda na tinatanggap niya si Kuya Yechan sa kanilang pangkat. At dito na nagtatapos ang parteng ito at sana ay nag-enjoy kayo. Abangan nyo rin ang susunod na parte dahil dito ay mapapalibutan sila ng maraming asong lobo. Huwag nyo ring kalimutan mag-subscribe sa aking channel.